Hello mga ka-charotera! Welcome back to my channel! This is Charoterang Mariposa! Do you want to know? For today's video, I would like to share with you my experience in endorsing my license to the state of Pennsylvania. I have my notes here, some steps that I did to obtain my temporary and permanent license in Pennsylvania through license endorsement. Okay? So first is you have to go to their website in the PALS. This is the website of the Pennsylvania one, www.pals.pa.gov. So upon going to their site, better is you have to check kung ano yung mga kailangan mong documents for your endorsement. So better check the application checklist as an RN. You just have to follow the prompts and answer the questions in order to have the right list or checklist na kailangan mong ipasa sa kanila. So for us, sa mga RN, ito yung lumabas sa akin. I have to pass or submit to them the application fee, which is $120 plus $70 for the temporary license, child abuse certificate, criminal history check, education verification, and then letter of good standing. So for this list, I will further explain it later. Okay? Balik tayo dun sa site nila, sa PALS. So you have to create an account. You have to register for a new account. Siyempre, di ba? So, makikita nyo dun sa website nila, nakalagay dun is yung mga parang demographic details na kailangan mong ilagay. Personally, like birthday, details on SNN. If wala kang SNN, gaya sa akin kasi wala pa tayo dun, diba? So, wala pa tayong details talaga. You just have to check, yung you do not possess the SNN. You don't possess any SNN details. Basta make sure to check it, then lalabas yung blue check. Yun. And then scroll down to the gender and race and ethnicity. I just answer those. And then address. Yung address na ginamit ko is my overseas address. Kasi wala pa naman tayong address doon. Right? So okay lang yun. Overseas address. Unless, syempre, nasa US ka na or you have your details na like driver's license and SNN, di ba? Yun. So, in my case, kasi wala pa ako dun, so overseas address yung ginamit ko. And yun din yung advice ng agency ko. Okay? And then, scroll down again to account information. Makikita nyo dun yung mobile provider. Ako wala na akong linagay dun kasi wala naman tayo dun eh. And then, user ID, password. Then you will see 3 security questions. You just have to answer those. Just in case na makalimutan mo yung password mo. In the future, at least mariretrieve mo siya. And then just make sure sa bandang baba na ma-check mo yung parang I acknowledge, ganyan. Blue check din dapat. And then yung I agree with the terms. So blue check din yun. And then click register. Upon registration, makaka-receive naman kayo ng welcome email from PALS. And then, makikita nyo doon na gusto nilang i-verify yung email nyo. So, you just have to confirm and verify your email and account by the link provided. So, just click the link. Usually, it's on the blue underline, ganyan. Click mo lang yung link. And then, may lalabas na verified na yung email na re-register mo sa kanila. And then, after that, pwede ka na mag-login talaga sa PALS. So, there. That's the parang account creation and registration part.
in their site, you would just have to select, makikita nyo yung parang apply for new license na box. So, click it. Nag-iba na yung parang form ng website nila. Pero, same pa rin naman yung parang procedure na gagawin. Like, yun. So, makikita nyo yung apply for new license. Just click that. And then, upon requesting new license, just make sure na maisali nyo yung temporary license. Parang dalawa yung i-request nyo. Parang apply for new license and then with temporary license siya. Okay? And then, after that, may makikita kayo ng mga background questions. Just parang mga security questions. Just answer no. Or depende kung ano yung applicable sa inyo. Makikita nyo na for payment na. Like, click box of each item, then proceed to payment. So, you just have to make sure na naka-click yung application for license endorsement na box and then with temporary license. And then, nandun din yung list of parang price nila. So, for the application fee, $120 and then temporary license is $70. Yung temporary license pala, disclaimer lang, depende rin siguro sa agency nyo. Pero I was advised kasi na isali ko yung temporary license. Okay? I was instructed as per agency. Kasi, ang advice nila is do not submit separate application. So, okay lang na sabay mo silang bayaran. Yung application for new license and then with temporary license or permit. So, yan. After nun, proceed to payment. Yung kulay green doon. Just click it. And then, tatanong na nila yung parang credit card details mo. So, ever since naman credit card lagi yung ginagamit ko sa mga DIY processes and documents na rin-request ko. And then, makikita nyo naman dun, sabi niya, pulse payment, tapos credit card details na. And then, pay with credit card dun sa baba, just click it. Yung sa baba, yung kulay blue. Yun na. So, pag nabayaran mo na yun, makaka-receive ka ulit ng email from them na like, email confirmation lang na we receive your payment, ganyan. So, yun. So, yun, nabayaran mo na, no? After that, makikita mo na yung parang profile mo. Siyempre, access mo na, paid ka na. Makikita mo dun sa parang page or profile mo sa Pulse kung ano yung mga kailangan mong isubmit for your endorsement. Okay? And then, may makikita kayo dun na parang drop down. Parang may blue check siya. Ay, hindi siya blue check. Parang blue na cross na parang pag kinlik mo yon may mga drop down na lalabas, nandun yung list kung ano yung mga kailangan mong isubmit. So for me, yung mga nasa checklist ko is yun nga, yung application, tapos on the side makikita mo kung ano yung status niya. So syempre first time mo pa lang nagawin yon, nakalagay dun is application tapos pending. Tapos application fee complete kasi nabayaran na natin. Ayun. And then, yung child abuse certification, not received pa kasi wala pa tayong ginawa. And then, yung criminal background history check, pending pa rin yun. Tapos, meron pang another na criminal history check under Pennsylvania, pending din yun. So, parang dalawa sila na criminal history check. And then after that, it is yung education verification, not received then, letter of good standing, tapos isa pang letter of good standing under yung original state kung saan yung NCLEX mo na naipasa. So for me, it's New York. So dalawa din yun, yung letter of good standing. Not received yung nakalagay. And then SSN waiver, not received, kasi pwede naman i-waive yung SNN at saka yung criminal history check kasi wala pa tayo doon. Okay? And then may naka-add dun sa baba yung temporary permit not received. Pero sa kanila na yun. Sila na yung once na na-issue na yung temporary permit mo. And so, di ba pag binuksan nyo, pinindot nyo yung blue na cross plus sign, may mga drop down kung ano yung checklist mo. And then makikita nyo dun sa may parang column nila or row, kung saan nyo i-upload din yung documents na kailangan. So, dun lang din i-upload yung mga documents. Okay? Ganun lang kadali. So, huwag kayo magpa-stress.
Kaya nyo yan. And syempre, I will guide you sa loob ng aking makakaya. Itulong ko. So, yun. Tapos na tayo sa checklist ko na kailangan i-submit. So, next is, pag-usapan naman natin yung bawat item. Okay? Para kahit pa paano may idea kayo kung ano yung kailangan nyo gawin, paano nyo ipapasa, paano nyo makukuha, ganun. Right? So, let's start with child abuse muna. Yung training. Kailangan nyo kasi ng certificate para may upload doon. So, ako, depende sa'yo kung saan ka kukuha, pero may mga list of approved provider na nasa website ng Pennsylvania Bond or sa PALS, meron. Ito yung website kung saan nyo makikita yung mga approved providers nila. www.dos.pa.gov/nurse. Yun. Nandiyan yung mga list of approved CE providers. So, for me, ang ginamit ko is yung NetCE. Ito yung website nila, yung www.netce.com. Yun, para madali na lang para sa inyo, ibibigay ko na lang yung order code kung gusto nyo siyang kunin. It's around $18. So, mga 66 AED yun or parang 1,000 plus peso. So, ito yung product code niya is 97542. Makikita nyo doon na Child Abuse Identification and Reporting, the Pennsylvania Requirement. Kasi, syempre, first time natin gagawin, no? Hindi ako sure kung legit ba yung makukuha ko or what. Talagang I went by the title na yun yung Pennsylvania requirement, di ba? So, obvious. So, yun. Nag-register ako sa NetCE, sa website. And then, upon registration, makakatanggap ka rin naman ng email verification for the registration. Then, after that, kailangan mo muna kasing bayaran yun. So, again, credit card yung ginamit ko. Around $18. Tapos, makaka-receive ka naman ng order confirmation din sa email from NetCE. So, after that, ma-access mo na yung yung parang module nila regarding child abuse identification and reporting. So, after nun, may requirement doon na kailangan mong magpasa ng SSN waiver din sa kanila. I will further discuss it later. Pero, good thing is, yung provider na napili nyo kung saan kayo kumuha ng training is sila na yung magsasend sa Pennsylvania Bond mismo, sa PALS. Sila na yung magsasend ng copy ng certificate. Okay? Kasi hindi siya magiging legit kung ikaw. I tried it ako yung nag-send, hindi siya na-acknowledge, pero nung sila na-acknowledge siya ng receive sa kanila. January 7 yun. Sorry, medyo late ako nag-vlog. Ngayon ko lang kasi napagsama-sama lahat. Okay? Para isahan na. So, January 7 yun. Dun, actually, mamaya, i-discuss ko din yung timeline ko. So, and then yung criminal history check naman, since wala tayo doon, pwede nating i-request for waive. Magpapa-waive tayo. Pero may makikita kayo doon na parang yun criminal history check. May parang nagpapa-upload sila ng proof. Ang ginawa ko lang doon is linagay ko lang yung personal ko. Para sa atin, sa mga Filipino, kasi may NBI tayo, di ba? Yun. Yung latest NBI ko, tapos pati yung police clearance ko na nakuha dito sa Abu Dhabi. In-upload ko lang sila. Wala lang. Tinry ko lang kung ma-acknowledge ba o hindi, okay lang. Tinry ko lang. So, in-upload ko yun dun sa under criminal history check. Yung criminal history check sa Pennsylvania naman, yung waiver na. Yung waiver na yung in-upload ko. Here is a sample. Actually, itong mismo talaga yung pinasa ko na criminal history check na waiver. CBC or CBC waiver. Ito yun. Ipalitan nyo lang ng mga details. Pero sige, okay lang, kopyahin nyo na. Ano pa ba? So yun, i-upload mo lang doon. Yung makikita nyo naman yung parang kung saan siya i-upload. I-upload mo lang doon. Tapos may mga follow-up like security questions. Ang in-answer ko lang doon lahat is no. Pero yun nga, it depends kung ano yung applicable sa inyo. Minsan kasi, syempre, mahirap nang magsinungaling or mag-deny. So, better is be honest na lang. Tapos kung may mga documents kayo like court or disciplinary action documents, kailangan yung i-submit or i-upload din. Okay.
Yun lang for the criminal history check. And then next is ano naman, yung education verification. Actually, may dalawang organization na parang approver pwede yung gamitin. One is yung CGFNS, and then yung isa is Joseph and Sinley. Ever since naman, kung alam nyo yung mga previous vlog ko, is under CGFNS talaga yung mga ginagamit ko. Nag-CGFNS ako nung kumuha ko ng CVS, nung nag-apply ako ng NCLEX, yung visa screen ko, sa kanila ko din kinuha, yung CES report ko, sa kanila ko din kinuha. And then, itong pangalawa ng since may CES na ako, CES report na ako dati, is nagpa-CES re-evaluation na lang ako. So, yun yung ginamit ko. So, CES re-evaluation is around $275. Yes. Sa mga simpleng papel na yun, lumilipad ang mga Diyos ko. So, around 1,000 plus dirhams yun. And then 15,000 plus sa Pilipinas. Ayun. So, actually, maaga ko itong request kasi iniisip ko matagal siya. Sa mga nababasa ko kasi, usually mga 3 to 4 months pa na-issue. Kaya nagulat ako nung request ko siya last year, around November yun, November 25. Aba, nagulat ako. Na-issue siya November 29. Di ba? Just nagulat ako. 4 days lang, na-issue siya. Siguro re-evaluation na lang siya. Pero yung pag first time mong magre-request ng CES, baka yun yung medyo matagal. 3 to 4 months talaga siya. Yun yung as per my experience before. So, yun. And if you're interested to watch my vlog regarding CES report and how to request, ganyan. Andyan lang yung link. Okay? And then, so next is yung letter of good standing naman. So, dalawa yun. Letter of good standing, tapos letter of good standing under New York. Pero usually, yung dalawang to, under nurses. Mare-request mo naman to sa nurses. Madali lang siya, online lang din. So, you just have to go to nurses.com. Ayan, natutulog para mag-request sa nurses. Pero okay lang, sige lang. Chika-chika lang naman. Ayun, so you'll go to the nurses.com and then choose verification for endorsement. Kasi merong verification lang ng license, tapos merong verification for endorsement. So, doon tayo kasi mag-endorse nga tayo ng license. From New York to Pennsylvania. So, yun. So, verification of endorsement. Tapos, check nyo yung I agree. Basta mag-check nyo. I agree, check nyo. Tapos, makikita nyo doon yung ways on how to search sa license. Kasi kailangan nilang i-check kung meron kang license. So, ako, by details yung ginawa ko, search by name. So, yun. I-enter mo lang yung last name mo, yung name mo, tapos license type, RN. RN tayo. And then, ilagay mo yung state ng original license mo. So, New York. And then, after that, may choice doon. Select state for endorsement. So, kanino mo ba gustong i-endorse? O kanino mo gustong ma-send yung license verification? Which state? So, syempre, Pennsylvania yung pipiliin natin. So, i-tick mo lang yung box doon. And then, after that, may confirmation that you are endorsing. Parang siguro certificate. O parang kino-confirm lang sa'yo na sa Pennsylvania mo ba talaga gustong i-endorse yun or ma-send. So, click mo lang yung yes. Confirm that you are endorsing to Pennsylvania. Confirmation lang yun. So, yes yun or tick mo lang. And then, continue to payment na. Tatanong lang nila yung mga credit card details. Ganyan. So, payment information. And then, it's around $30 yung verification of endorsement, which is like 110 dirhams or parang 1,600 in Philippine money. And then, after that, payment is accepted na, mag-i-email sa'yo yung nurses na nabudol ka na. Nag-i-email sila sa inyo na, yun nga, license verification for endorsement is electronically sent to Pennsylvania. Ganun kabilis. Pagkabayad mo, send. Yun, electronically send. Wala silang isa-send sa'yo. Kasi sila na yung nag-send. So, ang mga proof mo lang is yung mga pagbabayad mo. Yung mga details. Kaya, kung ako sa inyo, i-screenshot nyo na lang bawat step na ginagawa nyo.
proof na. Kasi diba, grabe naman kung madodoble-doble ka pa, mahal-mahal ng bigas, tsaka inflation batch, diba? So, syempre, kaya nga nagdi-DIY tayo, diba? Tipid-tipid. So, yun. After that, so okay na yung nurses mo. Yung letter of good standing, yun na yun eh. I think so. Kasi may mga nagtatanong kung yung verification of license, tapos, iba pa ba yung letter of good standing? Actually, naging parang query ko din yun. Pero it seems na parang pareho lang. Galing ng nurses. Feeling ko lang, no? Kasi naging okay naman yung sa akin. Wala naman akong request under NY Bond ulit. Right? So, anyway, so yung letter of good standing pala is, if ever pala na yung original state mo is hindi siya nagpa-participate sa nurses. Kasi may mga ganun eh. You just have to directly contact your bond. Kasi kailangan nyo ng ano sa kanila, parang further instructions kung paano nyo masasubmit yung license verification nyo. So, yun. Buti na lang yung New York magpa-participate siya sa nurses. Kaya medyo okay lang. Online lang siya. Kasi kailangan nyo ng at least one license pala. Active license. Kailangan yung proof na may one active license kayo to qualify for a temporary license or permit. Yun. Yun yung purpose ng nurses. So, tapos na tayo doon. Sa ano naman tayo? SSN waiver. So, SSN waiver, sabi ko nga diba yung CDC tsaka SSN waiver, mabe-waive yan kasi wala pa tayo doon. So, okay lang. And then, pag iisahin ko na lang yung SSN waiver na isasagbit nyo dun sa NetCE, dun sa approved provider yun ng training, tsaka yung SNN na kailangan talaga. Okay? So, yun. By January 7 ako kumuha ng child abuse, diba, sa NetCE. By January 10, nag-email sila ng copy nung SSN waiver. Parang nakalagay dun sa email, sign and return SSN waiver. So, kailangan nyo munang i-accomplish yun, tapos isend nyo sa NetCE para ma-send nila yung certificate nyo ng training sa Pennsylvania. Ito yung sinasabi ko na nung sinend ko, hindi nila in-acknowledge, pero dapat yung NetCE mismo yung mag-send para i-acknowledge nila or maging valid. So, ito na yung format, di ba? So, you just have to put your details. Last name, tapos middle name. Tapos profession is a registered nurse. And then, yung following reasons why gusto mong isubmit or bakit eligible ka para ma-waive ng SSN. Ito, state mo lang yung reason. Ako, ito lang ginamit ko. Super simple lang. As in, I have never lived or worked in any part of United States of America yet. So, meaning, parang never pa akong pumunta ng US. Diba? Wala pa akong, hindi pa ako nakatapak sa land of the free. Like, parang tina-check lang nila for the past 10 years ba is parang pumunta ka ba or whatsoever. So, yun lang. Proof lang na hindi pa ako pumunta doon. So, I'm eligible for waive SSN. Tapos may sign and date. Yun. So, gusto nyo, ito na lang din yung gawin nyo. Tapos, or isend nyo na sa NetCE. After nun, so, ginawa ko na, in-accomplish ko na. Tapos, the same day, nag-reply yung NetCE na credit will be reported within the next 24 hours. So, yun. Antayin nyo lang na maipasa nila sa PALS or sa Pennsylvania Bond. And then, so, by the next day, January 11, nag-email na yung PALS. O, diba? Agad in-acknowledge yung sila. Your child abuse credit has been received. It may take 24 to 48 hours for the credit to be processed or reflected dun sa PALS account nyo. Makikita nyo naman na credited na siya. Nakalitaw na siya dun sa list nila na meron ka na. So, yun. Same lang dun sa SSN na waiver.
yun lang din yung ginamit ko na in-upload dun sa checklist ko na SSN waiver. Upload mo lang siya dun. Same lang din yung details. And then, temporary permit, makikita nyo, di ba? Parang hayaan mo lang siya kasi sa kanila manggagaling yun. Once na nakompleto mo na yung mga requirements and nag-grant ka na, nandun, makikita nyo na issued siya. Ayun. Ano pa ba? Hindi pa kayo nagtataka bakit walang English exam? Galing, di ba? Well, this is a good news para sa mga nurses or sa mga mag-endorse sa Pennsylvania. Kasi kailangan lang ng English exam kapag nag-graduate ka from nursing program na hindi conducted in English. So, luckily, sa Pilipinas, di ba, usually English talaga yung ginagamit natin. So, yun. Hindi na natin kailangan ng English exam for endorsement, di ba? Galing, di ba? So, anyway, kailangan pa rin yun sa visa screen naman pag magre-request ka. Yun nga, as mentioned dun sa previous vlog ko about visa screen. So, yun. Happy lang, di ba? So, yun. Yun na yung mga requirements na ipapasa nyo lang. You can pass them kung available na, same day, or basta meron na kayo. Ayun. Gusto ko lang din i-share sa inyo yung timeline ko para medyo mag-gauge nyo din kung kailan nyo i-request or ano, diba? Ayan. So, okay na tayo dun sa mga checklist ko, diba? So, gusto ko na lang i-share sa inyo yung naging timeline ko. Kung gaano siya katagal or yun nga, kung kailan ba lumabas yung temporary permit ko, kung kailan na-issue yung permanent license ko, ganyan. So yes, it's possible na ma-issue yung permanent license mo kahit wala ka pa doon. Galing de. Yes. Yay! Diba? Galing. So let's start. Actually, sa SES ko, yung re-eval ko nga, re-request ko siya last year pa. That's November 25. Tapos, yun nga, after 4 days, na-issue siya. November 29, na-issue na yung SES ko. So, okay na yung SES. Tapos, nagbakasyon kasi kami sa Pinas. So, hindi ko pa siya talaga naasikaso noon. So, pagbalik ko, dun ko pa lang in-start. Kasi, as per agency, diba? Basta yun. Pagbalik namin dito, dun ako nag-start. So, by January 7, yun na yung first day na nag-register ako sa PALS, tapos nagbayad ako, tapos nag-request ako ng nurse's license verification, tapos gumawa ako kumuha na ako ng training, child abuse training sa NetCE, tapos in-upload ko yung CBC waiver, SSN waiver, tsaka yung SES report ko. Yung SES report ko, since na-issue na siya, meron na akong copy. Nada-download naman yun from si CGFNS. So, tinry ko lang na ako na yung mag-upload. Kasi, actually, diba, dahil last year pa yun na-issue, feeling ko naman, na-send na. Kasi yung CGFNS na yung magsisend sa PALS sa Pennsylvania Bond, diba? So, lang ako, nanigurado lang ako, kaya in-upload ko din siya doon. Tapos, by January 9, dito ako nagulantang. Kasi diba January 7 ko lang lahat yung ginawa. Issued na yung temporary permit ko ng January 9. So, 2 days lang. As in, 2 days lang, na-issue na yung temporary permit ko to practice sa Pennsylvania. Diba? Galing. Bilis. 2 days lang talaga, kaya nagulat din ako. Tapos ito yung itsura niya. Parang paper lang siya or parang certificate lang din. Tapos may siya, valid siya for 1 year upon issue. So yun, na-issue na yung temporary permit ko. Tapos yun nga, by January 10, naka-receive ako ng email from NetCE na gustong ipasa yung SSN waiver. Diba? Nagtataka ako, bakit? Na-issue naman na yung temporary permit ko. Wala pa akong idea noon kasi akala ko yun na yun. Yun na yung license ko. Tapos 1 year valid. Pero nag-comply na lang din ako kasi, diba? Baka,
may magka-problema, ganyan. So, ginawa ko na lang din. Tapos, by January 11 nga, nag-email na yung PALS na na-receive na nila yung child abuse certificate from NCE. Tapos, yung mga letter of good standing ko naman, still pending by January 17. Kasi pwede mong balikan yung account mo. Check mo yung mga checklist mo kung ano na yung status. Di ba may status sa gilid kung still pending, under review, ganyan. Makikita mo. Tapos nagtatako dun sa letter of good standing kasi under nurses, di ba? Still pending pa rin siya. So after 10 days, still pending pa rin. Naka-receive naman tayo from nurses na it's electronically sent to Pennsylvania, di ba? So, tataka lang ako, bakit ganun? Diba? So, anyway, hinayaan ko lang. Hinayaan ko lang at the moment. At that time, hinayaan ko lang. Tapos, so meaning nun kasi yung education credential ko is hindi pa nila parang nare-review or hindi pa nila nare-receive. Syempre, hindi naman tayo sure kasi yung nurses na yung nag-send, diba? All we have is some proof na nagbayad tayo. Yun. So, hinayaan ko lang. Sige lang. Chill lang. Tapos, January yon yung last silip ko dun sa PALS account ko, no? January 17. Tapos, hinayaan ko na. Tapos, by March 20, naisipan ko lang na i-check. So, yun, nag-in-check. Nagulat ako. Bakit dalawa na? Bakit dalawa na yung license na nakalagay? Kasi akala ko yung temporary permit, yun na yun eh. Tsaka, hindi ko pa alam noon na pwede pa lang ma-issue yung permanent. Hindi ko pa siya gets, di ba? Na pwede pa lang ma-issue yung permanent license mo at the same time. So, galing lang. So, anyway, by March 20, nasilip ko ulit yung account ko. Tapos, meron na nga 2 licenses. Bakit 2 licenses? So, chinek ko. Nag-scroll down ako, ganyan. Tapos, it turned out na by February 12, na-issue na yung permanent license ko. So, it's like around 5 weeks from the start of the registration and the processing. Kasi di ba January 7. Tapos, Feb 12 na-issue yung permanent license ko. Single state lang siya. Single state. Kasi di ba yung Pennsylvania is compact state na siya. Anyway, pwede natin pag-isapan sa mga susunod na vlogs kung ano ba yung meaning ng single state, compact state. So, let's see. So, yun. Nakalagay doon sa permanent license ko na active siya, tapos single state. After nun, by Feb 15, makikita mo kasi may mga date. So, by Feb 15 pala is yung license certificate ko is na-send na through mail daw. Through mail. Pero hanggang ngayon, by the time of recording, hindi ko pa siya nare-receive. So, hindi rin ako sure kung marireceive ko ba talaga siya dito or what. Kasi, di ba, yung overseas address yung ginamit natin. So, let's see. Siguro naman, di ba? Nag-search na lang ako kung ano ba yung itsura ng license certificate. So, ito pala yun. Ganyan pala yung itsura ng license certificate nila from the Commonwealth of Pennsylvania. Ayun. Congratulations! You have your permanent license! Tapos, pag na-issue na yung permanent license nyo, try nyo siyang i-search sa nurses. As in, magre-reflect siya na may license kayo sa under Pennsylvania. Tapos, meron din kayong license under dun sa original state nyo. So, syempre, magkaiba yung license number, di ba? So, pero at least, parang legit na siya. Uy, may permanent license na ako. So, kailan ba ako may interview? Kaya naman. Di ba? Lalo na lang tayo na-excite. Pero, what to do, di ba? Anyway, here are some, parang tips or idea. So, yung temporary license under Pennsylvania or temporary permit or authority to practice is valid for 1 year or if until permanent license is issued. So, once na-issue na yung permanent license mo, null and void na yung temporary license or permit mo. Kahit nakalagay doon na valid siya for 1 year. Hindi na siya, Tapos, itong temporary permit lang is nai-issue lang siya once lang. Issued once only, but can be extended. Can be extended to another 1 year under certain circumstances. Yung temporary permit. And then, yung permanent license naman is expires on
April 30 or October 31 every other year. Ganon siya. Ganon sila doon. Yun. Tapos, you have, di ba, nag-apply ka ng temporary license or permanent license through endorsement, you have 1 year to complete application process dun sa PALS. Kasi after noon or beyond that, may expire siya. You have to repay again the $120. Diba? Sayang. So, better comply na lang agad. Diba? At least hindi mo na iniisip. Parang medyo marirelieve ka at pagdating doon makakapag-practice ka na agad. Kasi yung ibang cases is, ang tagal nilang nag-antay dahil lang sa license endorsement na nandun na sila. Diba? Diyos ko, mamumulubi tayo doon, besh. Huwag ganon. Mahirap, diba? So better, asikasuhin mo na as much as possible or as long as nakaya mo or may pambayad tayo. Diba? Push nyo na lang. So yun, after nun, yung mga fees kasi are non-refundable din. So, sayang naman, di ba? Ayun. So, you just have to complete the remaining steps before the temporary license expires in order to receive your permanent license. Di ba? Kaya, ano lang, mas okay na yung nagko-comply ka para at least, parang in a span of short time, okay na. Di ba? Issued na. Less stress, less hassle na. That is all, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. So, yun lang naman lahat. Sana kahit pa paano nagka-idea kayo kung paano gawin on your own yung license endorsement. Lang naman siya, parang sa una lang talaga siya medyo nakakalitong i-navigate. Pero once na you have the maiintindihan nyo din paano siya gawin. Sana nakatulong ako para magawa nyo din yun sa inyo. And, syempre, diba, kung papagawa nyo pa or magbabayad pa kayo ng agency, mas mahal. Mas magagastos tayo. Kailangan natin mag-ipon para may panggastos tayo doon. Yun, diba? So, if ever na may mga questions or kahit feel free to comment down below kung ano yung mga gusto nyo malaman or mga may hindi kayo naintindihan, diba? And of course, if you like this video, please do like and share and don't forget to subscribe for good vibes. Diba? Siyempre, diba? If you have, parang gusto nyong kontakin yung Pennsylvania Bond, ito yung details nila. So, yung website nila is www.pals.pa.gov. Tapos, ito yung phone number nila, like 1-833-367-2762. Yun. If may kailangan kayong i-confirm sa kanila. Nakaka-excite. Interview na lang kulang. So, there guys. Thank you for watching. I hope kahit pa paano may naitulong ako sa inyo. Nagka-idea kayo. And para sa mga ma-assign sa Pennsylvania, feel free to DM or sana magkita-kita tayo doon, diba? Thank you for watching until here, guys. Love you all. Bye!